PBBM namilipit sa galit matapos ang rumarakasang paglagapak ng kanyang mga manok sa midterm election. Political analyst, ikinalumo ang mala Guinness World Record na pagiging worst president ni PBBM. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Kalabanin nyo na ang lahat, wag lang ang pamilyang Duterte. Ito ang pananalampak ng isang political analyst kay Pangulong Bongbong Marcos matapos mas silayang bumaba ng todo ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Ugat ng nilangaw niyang mga galamay sa halalan 2025. Dahil sa resultang ito, banat ng political analyst ay nawala na daw umano ang asim ng Pangulo sa kabilangan ng kanilang maduwing taktika ng subukan itong dayain ang eleksyon ay hindi pa rin ito nakagalaw sa lumulubong numerong nakuha ng PDP laban slate. Kaya naman, PBBM hindi na kayang budulin ang taong bayan. Narito ang kabuoang ulat. Natin ngayon ang record sa eleksyon ng history ng Pilipinas, ano? Unahin natin ito kay PRRD, kay PBBM, kay VP Sara. Unahin natin ang Pangulong Marcos, no? Noong 2022, correct me if I'm wrong, siya ang may pinakamataas na boto na nakuha among Philippine presidents. 31.6 million. So, maganda yung simula niya. Best record among Philippine presidents dahil landslide yung pagkapanalo niya. But then, after 3 years, I'm sorry to say this, sa opinion ko lang, naging best siya dati, ngayon worst. Siya na ang holder ng worst record ng mga presidente during midterm election. Tingnan nyo ang resulta, itong midterm election. May mga kanya-kanyang partido nga tumakbo. Ang may pinaka maraming nanalo among partido, PDP. Bakit? 3 yung kandidato nila plus 2 guest candidate, 5 ang naipanalo ng PDP laban. Go, Bato, Marcoleta, Villar, and Amy Marcos. So, ang Partido Federal ng Pilipinas, mayroon siyang 3 kandidato na sinabak sa eleksyon. Sino ang chairman sa Partido Federal ng Pilipinas? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. na nung convention nila last year, talagang very proud ang Pangulo. We have the best and the brightest sa lineup. We target 12-0. So, nagbuo sila ng alyansa, 4 na partido, kailang kasama dyan, take note, mismong partido ng Pangulo. Abalos, Pacquiao, and Tolentino. Lahat ng mga ito, pinay-rate galing sa PDP laban. Nagsitalunan, napunta ng Partido Federal dahil tingin nila, ang malakas na partido na ngayon, Partido Federal, dahil presidente. Ayan. Kumabilang bakod. Nangampanya ang Pangulo. Ano ang nangyari? Kaya ito yung sinasabi ko na holder po ang presidente, yung kanyang sariling partido, ni isa walang nanalo sa midterm election. Talunan ang 3 niyang kandidato. Anong ibig sabihin nun? Wala nang asim ang Pangulo. Kumpara mo sa PDP na ang
chairman, ang symbol ng PDP, pinakulong na nila sa Netherlands, inaresto. Anong nangyari? Number 1, number 3, number 6 ang kandidato ni Tatay Digong. Ang kandidato ng Pangulong Marcos Jr., I don't know kung sinong may pinakamataas, basta siguro Pacquiao, Tolentino, Abalos. I don't know kung nakaabot ba sa top 20 si Abalos. Parang mababa si Benhur Abalos. So ano ngayon ang masasabi ng Partido Federal ng Pilipinas? Nilampaso sila ng PDP laban na wala pang ayuda yan, ha? As in, wala. Oh, ang administrasyon, buhos, campaign ads. So, tingnan nyo, obserbahan nyo. Nung before election, palagi mong makita sa TV ads, yung tatlo, Abalos, Tolentino, and Pacquiao. Mga billboards, ganun din. Nagkalat ang mga billboards nila. Ang PDP, meron din, kaya lang hindi kasing dami ads ng Partido Federal kasi sitting president yung nila chairman nila. Oh, di ba? Ano na ngayon? Kaya marami nang nagsasabi na papunta ng lame duck president ang ating Pangulo. Kasi wala na siyang control sa Senate. Pinag-uusapan na ngayon sino ang magiging Senate President. Marami na daw lumalapit kay Senator Soto. May 4 na daw na lumapit. Sabi naman ni Senator Soto, I'm willing. Pwede, basta magkaisa ang majority. Oh. Ibig sabihin, nanganganib na ang pwesto ni Senator Escudero. At inamin naman ni Senator Escudero, may nabasa akong post na it's all up to the majority in the Senate. O, sino ng majority? Wala na. Hindi na yung ano. Hindi katulad nung after 2022, super majority talaga ang sumusuporta sa Pangulo. Kasi nga, best record holder ang Pangulo. Pero yan, 31.6. Ang daming umasa, ang daming naniwala. Kailang, sayang, nabudol lang pala tayo. Nabudol. Sayang yung political capital. So, from best record, ang Pangulong Marcos, ngayon, after this midterm election, worst record na siya kasi hindi siya, yung sarili niyang partido, zero. Oh, lakas CMD with all their money. Isa lang ang nanalo. Mabuti na lang at matatag itong si Lacson. Kay Lacson, baka mas marami pang boto yan pag nag-independent. Noong umpisa, nung hindi pa nila kinidnap si Tatay Digong, gusto kong botohan si Lacson sa tutulan. Kaya lang nung sumama siya sa alyansa, tapos kinidnap si Tatay Digong, wala na. Talagang sulit Duterte na ako. Kung ano yung sabihin ng BP Sara, doon na. Kasi kailangan mong gumalaw din dahil hindi ko matanggap-tanggap yung nangyari kay Tatay Digong. Anyway, that's reality in politics. Makakawabawi pa ba ang Pangulo? Pwede, depende sa kanila kung anong gagawin nila. Dapat may drastic change sa governance para makabawi ang Pangulo, para mananalo kung sino man ang kandidato niya sa 2028. Kung wala siyang gagawin na drastic reforms, I'm sorry, wala na. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong subaybay sa ating channel. Katulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating sweldo tumutulong tayo sa nangangailangan tribo ng Bukidnon, Talandig. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan. Panoorin